Grabe. Ang ganda ng view dito. Feeling ko intro pa lang to. Intro pa lang to ng Bukidnon. What man, look at that. Sheesh. Bukidnon. Years ago, pag nakinig mo itong lugar na ito, mapapatanong ka, saan yun? Pero recently, dahil sa social media, ay mas lalo na nakikilala ang napakagandang lugar na ito. Kaya samahan nyo ako, kasama ang twin brother ko, na balikan at mas ipakilala pa sa inyo ang napaka-underrated na probinsyang ito. Dahil sa video na ito, may experience natin ang mag-camping sa mismong gilid ng mga bundok. Walang signal, talagang disconnected ka from online world. Wala kang ibang choice kung hindi mag-focus sa nature. Mag-focus sa napakagandang paligid na ito. At gumising sa isa sa pinaka-stunning na sunrise na nakita ko. Look at that, guys. Napakaganda ng view. Ayos, parang wheels. Ayos. Mapupuntahan rin natin dito ang isang amusement park sa gitna ng isang forest, kung saan napalaban tayo sa longest zipline in Asia. Talaga namang adventure pack itong 4 na araw namin sa Bukidnon. Kaya relax ka muna dyan at simulan na natin ito. Nagsimula ang lahat ng maisip ko at nakakambal ko na mag-book ng flight papuntang Cagayan de Oro sa Mindanao sa mismong araw ng kaarawan namin, kung saan humanap kami ng motorcycle rental doon na pwedeng i-deliver sa mismong airport ang mga motor. Ito na yung mga units na rent out namin dito. Hello po, good evening. So, kay Jerome tong Aerox. Ang gagamitin natin is itong ADV. Yung unit na gagamitin natin nasa 12,000 pa lang yung tinatakbo. So, mukhang all goods naman. Let's go! From the airport sa Cagayan de Oro, bumiyahe kami ng hating gabi papuntang Malaybalay City, Bukidnon, kung saan ang magiging base camp natin para sa trip na ito. Okay guys, ngayon natin sisimulan yung exploration natin dito sa Bukidnon. So currently, andito tayo sa aming base camp dito sa Bukidnon, which is sa bahay ng uncle at auntie namin. So dito kami tumuloy kagabi nang dumating kami. And ngayon tayo magsisimula. Okay guys, kita nyo, napakaganda ng nature dito. Dito yung farm ng uncle namin. Kaya may advantage kami pag dito kami sa Mindanao pumupunta. Ito, meron kami natutuluyan. It's game time, man! It's time to explore Bukidnon! Let's go! Ang una nating pupuntahan ngayon ay isa sa pinaka-dinadayo dito sa Bukidnon. Kaya actually sabi ko, nung nagagawa kami ng itinerary, sabi ko, yun na yung puntahan namin, which is yung communal ranch kung tawagin. Kasi balita ko pag weekend, dahil nga medyo sikat siya, crowded. So ngayon, dahil Friday pa lang, we're hoping na hindi ganun ka-crowded yung dadat na namin doon. Sa main highway na ulit kami, rock and roll na to. Kagabi, nag-ride kami dito. Talaga namang napakahirap kasi lakas ng bulag ng mga malalaking truck dito. Talagang hindi sila naglo-low beam. Medyo madilim lang talaga din dito kapag gabi ka nagbiyahe. Kasi wala masyadong mga street lights. May mga daan dito na talagang pure darkness. Sa mga hindi nakakaalam guys, dito kami nag-college. Ito ni Jerome, tong kapatid kong kasama natin ngayon. So nagstay kami dito for 4 years. Pero within those years, hindi namin masyado na-explore yung mga tourist spot dito sa Bukidnon. Kaya ngayon, eto, excited na excited kami. At sisimulan natin ang exploration na yon. May rough road pa palang dadaanan dito, pero not sure kung gaano kahaba ito. Uy, may AM dito, Chase RM. Kung masarap ha, dami kumakain. Dito na ang advantage ng ADV sa mga ganito. Tagtag yung silom, tagtag yung Aerox huli pala to na medyo malubak. Kaya yan, iwan natin yung Aerox. Uy, mataas pala dito. Wow, look at that. Medyo nasa mataas na tayong area kung saan meron ng konting overlooking.
So ayun guys, napahinto lang kami sandali dito kasi merong magandang overlooking view. Di pa ako nagpipicture dito kasi feeling ko may mas maganda pang view sa una-unahan. At yeah, it's amazing. Dito pa lang guys, sumusulyap na ang mga kabundukan. Oh sheesh my friend. May yan dito, regulatory fees. 70 ang entrance with environmental fee. Tapos 50 pesos yung 2 wheels. Ganda oh. Feeling ko may magandang trails dito. Hi po, good morning. Sige po. Magkano ang total natin? 240. 240? Thank you. Ganda. Dito pa lang. Sheesh, man. Look at that view. It's crazy. May mga naka-dirt bike. Grabe. Ang ganda ng view dito. At saka tumingin. Sabi guys, ngayon ko lang talaga to ma-explore tong Bukidnon. Sa mga nakatago niyang ganda. Nung mga estudyante pa kami dito, hindi naman namin afford na gumala-gala dito. So, I'm so glad to be back in here. Kaya nagbayad lang kami guys. Nasa 240 for 2 person. Ano yon? Kasama na yung payment sa motorsiklo, entrance, saka environmental fee. So basically, 120 pesos per person and motorcycle. But heck man, it's beautiful here. Napakaganda. Grabe. Maganda dito mag-picture. Labas natin ang ating camera and let's take some photos here. Tignan nyo naman guys yung view na yan. Sayang kung wala tayong picture dyan. Di ko sure pero feeling ko meron pang ibang mas maganda doon sa loob. So ayan guys, nagpicture lang kami dito sa napaka-majestic na view na to. Pagpatuloy natin ang ride, feeling ko intro pa lang to. Intro pa lang to ng Bukidnon. What man, look at that. Sheesh. Ganda. Sabi guys. Ayan guys, so madaming kabayo dito, parang rancho. Rancho nga pala to. Kaya madaming kabayo. Kaya pala katawag itong communal ranch. Pero panalo guys, oh. Yung mountains. Pero ito talaga yung main attraction dyan guys. Itong parang may puno, tapos merong tubig. May river crossing pa pala dito. Okay guys, so ito na yung tinatawag na communal ranch. It's actually really beautiful. I can imagine na mas maganda pa to kapag golden hour or sunrise or sunset. Ngayon kasi medyo tanghali na, pero maganda pa din. Usually kasi yung mga gantong attraction, itong mga open field na ganito, eh hindi maganda masyado tingnan kung tanghaling tapat or sobrang init. Pero ito, you can still see the beauty in it kahit tanghaling tapat. Ang ranch na ito ay matatagpuan sa Impasugong, Bukidnon na merong lawak na 642 hectares. Ang pinakamalapit na airport dito ay ang Laguindingan Airport kung saan tayo nagland dito sa Mindanao last night. Ito ang nag-iisang rancho na pag-aari ng Philippine government. And I must say, isa na yata ito sa pinakamagandang pag-aari ng gobyerno na nakita ko.
Sinubukan rin namin yung RM na daanan namin kanina to complete our day 1. Ito yung soup number 5 na kung tawagin dito ay RM. Ito ay sinabawang penis at testicles ng isang bull. Pinaniniwalaan rin ito na nakakapagpalakas raw ng performance when it comes to sex pag kumakain ka nito. Okay guys, eto na tayo, gearing up again for our day 2 here in Bukidnon. Ngayon, aalis ulit tayo dito sa ating base camp dito sa Malaybalay City and pupunta tayo sa ating destinasyon ngayong araw. Diba, napakaganda ng base camps natin dito guys sa Malaybalay City. May farm kasi dito yung uncle and auntie namin. So ayan, dito pa lang sa base camp natin, nature na. Kinita muna namin ng isang old friend na sasama sa atin sa camping trip. Siya si Wins, classmate ni Jerome nung college. Kaya this time, 3 kaming magkakasama. Nakakamiss mag-ikot-ikot dito. Grabe, napamahal din talaga sa amin tong lugar na to guys, tong Malaybalay City. Kasi 4 years kami dito nung college and talagang nagustuhan namin tong lugar na to kasi it's a city sa mountain at mayroong magandang klima. Naalala ko nung college kami, kasi dyan yung school namin guys, pag dumadaan kami sa Jollibee na to, talagang nakakagutom kasi naamoy mo yung chicken joy nila dyan pag dumadaan ka dyan. Noong mga panahon na yun, wala naman ako masyadong mambili ng chicken joy, kaya cravings talaga. Ito medyo moody, ganito talaga dito paghapon guys. Umuulan-ulan. It's raining now my friend. Lalaki ng mga puno dito, tataas yan. Ganito lang naman guys ang ulan dito parang moody lang siya, napupur lang siya ng konti. Pero guys, alam niyo dito sa Mindanao, kung i-compare mo sa Luzon, napakabihira bumako dito, especially dito sa Bukidnon. So bihirang bihira, unlike sa Luzon na kapag gantong bagyo season talagang weekly. Isa yon sa kinagandahan talaga dito, yung klima, panahon. So medyo pasukin lang siya, pero within Malaybalay City pa rin yung pupuntahan natin. Kailangan mo talagang pasukin ng konting-konti lang yung mga loob-looban dito sa Bukidnon. Tapos bubungad na sa'yo yung mga ganyang mountain views. Woo! Ganda! Okay ba itong mga puno na to? Color white. Color white yung trunks niya. This way, Pine Ridge, Bukidnon. Ganda naman dito, daming pine trees. Caribbean Woods. Dito pa lang sa daan papasok, nakaramdaman ko maganda talaga. Putikan din. Ano, tignan nyo dito guys, ang ganda. Meron palang gantong lugar dito sa Malaybalay City. Alright, here we are. Welcome, Pine Ridge, Bukidnon. So ayun guys, dito kami sa Pine Ridge. Dito kami stay for tonight. Napakaganda dito. Kaya siguro tinawag siyang Pine Ridge kasi napakadaming pine trees sa paligid. Tapos guys, napakaganda ng sound ng paligid dito. Ramdam mo yung nature. Ito, tahimik ako sandali, pakinggan nyo. Hopefully kinig sa camera yung ingay ng nature dito kasi hindi siya maingay, napaka-tranquil ng pakiramdam. Ngayon naakyat kami dun sa taas para mag-check-in kasi mag 4 PM na and sabi nila dapat before 4 PM nakapag-check-in na kami. Yan, payment tayo ng 150 for environmental fee. May titinda dito mga fine cone stick. Thank you.
So ayun guys, medyo mataas-taas na akitan na hagdan kasi stiff na paahon. Medyo nakakaramdam ako ng konting hingal. Pero napakaganda tong lugar na to. It's very tranquil. Nakaramdaman mo talaga yung peace of nature. Okay dito na. So ayun guys, dito tayo magstay for the night. Tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda dito sa spot namin, dito sa Bukidnon. So basically guys, para siyang kubo na ganito. Tapos ayan yung tent. Malaki siya. Good for 4 people. Bali na bayaran namin dito guys is 2,200. Good for 4 people na yon. Tingnan nyo na lang gaano kaganda yan man. Imagine mo bukas, hopefully may magandang sunrise dito. Tapos kahit umuulan nga kahit umuulan, napakaganda ng view. Panalong panalo. Bali guys, tong campsite na to is powered lang ng solar power. So gumagamit na sila ng mga solar panel para magkaroon ng konting electricity dito. Kaya talagang feel na feel mo yung nature. At the same time guys, wala ditong cell service. So walang signal. Talagang disconnected ka from online world. Wala kang ibang choice kung hindi mag-focus sa nature. Mag-focus sa napakagandang paligid na ito. Kung saan makikinig mo ang tunog ng kalikasan na napakaganda. Talagang marirelax ka. Tapos kompleto na rin dito guys. Bali, so yan, itong loob ng tent natin papakita ko sa inyo habang maliwanag pa. Ayan, so yan yung loob niya. Malawak na malawak yan. Good for 4 people yan. Meron na rin kasama ng mga unan, beddings, kumot. So wala ka na ibang iisipin pa. Tapos guys, meron din kasamang ganito, gasol, saka mga utensils and kitchenware. Ayan. So dito na rin yan sa campsite. Kasama na yung sa binayaran namin 2,200. So ayan, napakasulit. Hindi makukumpleto ang pagiging chill sa ganito kagandang lugar kung walang hot coffee. And syempre, ang bonfire sa gabing malamig habang nakikwentuhan.
Okay guys, so nakababa na kami dito sa ating pinagcampingan for the night. Ngayon ang plano namin, pupunta kami doon para akyatin yung tinatawag nilang two trees kung saan may maganda ding view. Tingnan natin. Let's go, let's go, let's go! Ganda dito guys. Panalo, sulit na campsite. Okay, meron pa rin para dito. Dito naman, parang blue house kung tawagin. Grabe guys, ganda nung umaga namin doon sa campsite. Talagang napagbigyan tayo ng sea of clouds. Masarap nga mag-jogging dito siguro. Utik lang talaga. Ito pa, meron din dito. Medyo social. Pine Breeze Homestay naman. Yan, nauso na pala dito yung ganyang negosyo. May trail pala dito. Ayos pala dito eh. Palag si Honda ADV. Ayun o, may malaking agila o. Nasa taas. Kakatakot pala magpatron dito. Possible siguro dito ay mga Philippine Eagle dito sa bukid nun. Sarap ng breeze. Dito yung Sea of Clouds kanina na drone ko. Tada bay. Lagi nag-drone ko dito kanina. Nagpalipad ako ng drone. Kita ako dito yung palaya na yan. Perfect na perfect tong Honda ADV dito sa mga ginagawa natin. Mataas yung pala ito, akyatin na to. Ganda din. Eh no, dali natin yung motor doon no. Picture tayo dyan. Uy, dito pala magandang view talaga. Ay. Look at that guys. Napakaganda ng view. Ayos paring Vince. Ayos. So di namin in-expect na pwede pa palang akyatin papunta dito. So medyo nakadaan tayo sa konting trail. Tapos ito yung bumungad sa atin. Actually nakita ko to kanina sa drone na nagpalipad ako dun sa Pine Ridge kung saan kami nag-camping. Nakita ko to sa drone. So yeah, napagplanuhan nga namin na umakyat pa. And yeah, ang ganda yung view. Ayan no, makikita mo pala talaga dito yung Malaybalay City. Ayan, uso din talaga pala dito yung trail running kung tawagin nila. Madaming tumatakbo dito sa trail na to. So sabi ni Winsmar, itong kasama natin guys, parang may ano siya, may labasan tayo dito sa kabilang side. So hindi na tayo babalik kung saan tayo nanggaling kanina. Sarap talaga magmotor sa mga gantong kabundukan. Grabe, may mga malalalim na rats sa area na to. Buti na lang, ADV na rentahan natin. Takbong ano lang tayo. Takbong pogi. Kasi hindi naman saan itong motor na to guys eh. Sarap sana dito kung yung si Husky dala natin. Matindi rin pala itong lusong na to. Malalim dyan, malaking bato. Nabitin kayo yun eh. Dahan-dahan. Stand, sumayad. Ganda ng kubo-kubo nila oh. Nakita yung view sa baba. Ay, City Hall no. Ayan na. Sementado na. Saya. Napalight reels pa tayo doon. Buti na lang pala talaga, inakyat pa namin yung diretso doon sa may campsite namin kanina. So relaxing man. Sarap mag-explore dito sa bukid nun guys. Sa tagal-tagal namin dito for 4 years, hindi man lang namin napuntahan itong mga lugar na ito nung estudyante pa kami. Lapok na. Sige, dahan lang. Tulak na lang, pag ano, nabalahaw. Mas maganda sa baba. Baba siguro.
Ano lang dahan? Dulas yan pre. Buti na lang nakaboots ako. Gimana yung tubog yun na yan? Dali ang Aerox mo. Trail pa mo. Saya nga po eh. Saya. Nang makalabas kami ng highway ay dito na kami nagpaalam kay Wins. Dito na rin nagtatapos ang third day namin dito sa Bukidnon. This is our last day in Bukidnon. Kaya bago kami bumiyahe, pinagdasal muna kami ng uncle namin. Dito medyo naging emotional kami. Siguro isa sa mga rason kung bakit napamahal kami sa lugar na ito ay dahil rin siguro sa mga tao dito. Pero hindi pa dito nagtatapos ang adventure natin. Okay guys, ngayon palabas na tayo ng Malaybalay City. We'll be riding towards Cagayan de Oro. Pero hindi pa tapos ang adventure natin kasi gabi pa yung flight namin, 9 PM. Dahil before kami pumunta sa airport, pupunta muna kami ng Dahilayan Adventure Park. So yun, isa yun sa pinaka sikat na destinasyon dito sa Bukidnon. And papakita ako sa inyo. Let's go! Dito tayo sa gate dito guys. Lalunch na kami dito para tuloy-tuloy na mamaya. Ay, narinig ko anong binibenta dito. Sinigang na. Talaga? Sinigang po to? Napaitan? Tamang-tama itong nahintuan namin dahil puro kambing ang ulam nila dito. Napa-order tuloy kami ng madami. Sinigang, kaldereta at papaitan. Panalong-panalo. Pinagpatuloy namin ang ride hanggang Manolo Fortich Bukidnon. Dito kami papasok papuntang Dahilayan. Napakalawak ng kalsada guys, oh. Tapos puro kapatagan yung nasa pakiligid. Kung makikita nyo dito, napakalawak na plantation ng mga pineapple o pinya. Kasi guys, dito sa Bukidnon, yung pina-harvest yung mga pineapple ng dol. Kaya napakadaming pinyahan dito. Napakalawak. Buong kapatagan halos meron tanim ng mga pinya. Nang makarating kami sa Dahilayan, pumasok kami dito sa Forest Park kung saan matatagpuan ng maraming rides na pwedeng subukan. Kids friendly dito dahil sa katabi nito na Adventure Park. Doon naman matatagpuan ang mga extreme rides nila kung saan susubukan natin mamaya ang longest zipline in Asia. Medyo may kamahalan lang rin ng each rides dito kaya pumili lang kami ng susubukan. At ito yung Forest Luge. Parang go-kart ito na magpapadaus-us pababa sa mga twisties na track gamit ang isang cart. Pagdating sa baba, makikita mo naman itong kakaibang cafe na meron nakadisplay na koleksyon ng mga classic na sasakyan. Finally, the highlight of today's adventure, the longest zipline in Asia. Kailangan pa namin sumakay sa L300 para dalahin kami sa taas kung saan magte-take off. Medyo kabado ako kasi this is the first time na magzi-zipline ako. Diretso pa sa longest zipline in Asia. Meron itong haba na 640 meters at ang taas ng launch point ay 4,700 feet above sea level.
biglang bumuhos ang malakas na ulan. Pero kailangan namin magpatuloy sa paglalakbay at kung hindi, posible kaming maiwan ng flight namin pabalik ng Manila. Kaya nagmadali na kami mag-ride papuntang Cagayan de Oro. Nasa mahigit 2 hours away pa kami sa airport. Inabutan pa kami ng rush hour traffic. Buti na lang ay mga nakamotor kami. Finally, we're here sa Laguindingan Airport. Sakto guys, nandito na rin yung mga pipick up ng mga motor. Laguindingan. Sa kanila kami nagrenta ng mga motor. Highly recommended sila dahil mabait at magaganda ang mga units. Hindi kami binigyan ng problema sa 4 na araw na pag-i-explore namin sa Bukidnon. Sila ang rason kung bakit namin nagawa itong fly and ride dito sa Mindanao. Napakadali nilang kausap. Ilalagay ko yung link nila sa description. You can message them if you need a car or motorcycle rental in Mindanao if sa CDO kayo magsisimula. Masaya kami dahil tagumpay ang Bukidnon ride namin para sa aming birthday ng kapatid ko. Nakakatuwa rin dahil ngayon tila pa konti-konti nang sumisikat ang probinsya ng Bukidnon when it comes to tourism, and I hope mas makatulong pa itong video na ito para mas makilala pa ito. Anyway, hanggang dito na muna ulit tayo. Hanggang sa muli.